Rogelio de la Rosa, Emma Alegre. Pelikula. So, ito yung kay, Vice? Oo, yun ang plot nun. It's the same plot. Anong title ulit? Higit sa lahat. Higit sa lahat. Cineast ako eh. I watch Rogelio a lot of de la movies. Rosa and... Emma Alegre. Yan, we're back. O, ano masasabi mo dyan nga na nagre-reklamo siya? Pakinggan kaya ng MMFF? Or baka naman kasi yung synopsis, syempre hindi naman masyadong mahaba yun, di ba? Baka naman may mga iba, di ba? OFW rin ba dati si Jaime de la Rosa dun sa movie? Hindi ko napanood yun. Oo, Pero kasi yung based si on the Vice dito, synopsis. OFW, di ba? Okay. Di ba? Oo. So, tingnan na natin kung anong mangyayari sa reklamo. Yun ang niya, parang reklamo, apela. Oo nga. Na kung sa tingin mo, may mangyari kaya? Ma-out ba ang movie ni Vice Ganda at directed by June Lana dahil sa reklamo ni Attorney Topacio? O pakikinggan kaya ng MMFF committee? Pero medyo malaki din yung the production behind and the breadwinner is. So, Star Cinema Star and Cinema, the Idea yes. First So, Company. So, hindi rin basta-basta yan papayag na palagan din sila. Papalag din yan, definitely. Actually, nandun din si Percy Intalan kahapon, no? Niloloko ko siya, pati gusto ko silang kunan ni Attorney Topacio ng picture. Ayaw niya, wag na raw palakihin, sabi niya. Siyempre, yung kahapon nga, talagang nagreklamo ka. Talagang nag-question ka kina chairman, di ba? Chairman Artes at saka Tita Boots, Anson Roa, nakipagchikahan ka sa amin. Talagang pagkatapos ng announcement, bago mag-press con, bumakbak ka talaga. Kasi hodang nandun din si Percy Intalan, niloloko ko nga kayong kunan ng picture, pero hindi na nga siya pumayag. Pero yun nga, so attorney, friendship kasi tawag ko kay Attorney Topacio. No? Pero syempre friend ko rin naman sila June Percy Lana and June. and Percy. Syempre even Vice naman, di ba? Yun nga, friendship, no? Kaya ang mangyayari sa reklamo mo, magpapile ka ba ng formal complaint? I-reduce ko lang into letter form kasi actually nagulat lang ako kasi after the synopsis was read on stage, sabi ko, teka muna, that sounds familiar. Sabi ko, yan yung plot ng Higit sa Lahat ni Rogelio de la Rosa at ni Emma Alegre. Ganon-ganon. Mistaken identity, siya ay empleyado sa isang pabrika kung saan yung kanyang inutusan siya ng kanyang foreman kung saan yung identification cards niya. Doon sa foreman, nasunog beyond recognition, yung foreman ang napagkakamalang siya. Pero nung nalaman niyang ni 10,000 pesos, at that time malaki yung 10,000 pesos noong 1955, ay pumunta siya sa wake, nakita niyang pag-uwi niya, nakita niyang pinaglalamayan na pala siya. Pero nabalitaan niyang may 10,000 pesos na matutubos na yung bahay nila, gaganda ang buhay ng kanyang pamilya, hindi na siya nagpakita. So ganun-ganun eh. So ako naman, hindi ko sinasabing pinlegarize. Sabi ko, kung titignan mo yung video, sabi ko, pakitignan nga to kung may problema sa copyright o baka may plagiarism. Kasi ang lifetime ng copyright ay la lifetime of the author plus 50 years after the death of the author. So baka subsisting pa yung copyright. At as a movie maker, ayoko naman na kinukuha yung idea ng iba without proper attribution. Pwede mo naman sabihin, eto ay based dun sa ganitong istorya ni ganito sa moving Higit sa Lahat. Yun lang naman ang akin. Oo nga. Pero attorney, siyempre sa dami po ng istorya, di ba? Pag pinanood mo naman yung buong movie, baka medyo malayo naman, medyo may pagkakaiba, di ba? Yun. Anong masasabi mo doon, attorney? Hindi, yung storyline ang kukunin mo eh. Oh. So, ito yung major elements ng storyline. Insurance, mistaken identity, may insurance proceeds. Hindi siya nagpahalata na siya ay buhay pa sapagkat gusto niyang magamit ng pamilya niya yung insurance proceeds. At it's too much of a coincidence para sa akin. Yeah.